Hello, praise. Okay, so live na po tayo. Good afternoon. So welcome po sa ating Bible study ulit. So ang bilis po ng Wednesday na po tayo. So ngayon magpapatuloy tayo again, nandito pa rin po tayo sa verse 11 ng Matthew. Specifically dito po about sa Babylonia. So tapos na po tayo sa yung bago po yung pagkabihag, which is kahapon na pag-usapan po natin sa chapter 25. So sa chapter 27 na tayo ng Jeremiah, and yung chapter 27 po is patungkol siya sa parang during ng pagkabihag po ng Israel sa Babylonia. So let's go to book of Jeremiah chapter 27. So nag-send naman po ako sa GC, no? So kung tama po ang ating 27 tayo ngayon. Sige, tingnan ko po. Nagbigay ako ng outline, no? Yes, 27 verses 1 to 22 po ang ating babasahin. Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22. So basahin natin teka lang po. Okay, 1 to ano muna? 1 to 8. Basahin natin yung 1 to 8. Sino ba pwede magbasa dyan? Sige, Ate Sai, pwede ikaw. Nandiyan ba Siren? Sa city. Nasa Surigao? Oo. I see. Okay. Sige, ano dad? Di ako. Sige, ano na lang, si Amma. Kaya ikaw na, Amma. Okay. 1 to 8. Yes po. Jeremiah 27, verse 1 to 8. Ang pasimula ng paghahari ni Sedekiyas na anak ni Josias, hari ng Juda, dumating ang salitang ito kay Jeremiah mula sa Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, gumawa ka para sa iyo ng mga panggapos at mga pamatok, at ilagay mo sa iyong batok. At magpasabi ka sa hari ng Edom, sa hari ng Moab, sa hari ng mga anak ni Ammon, sa hari ng Tiro, at sa hari ng Sidon, sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na nagtungo sa Jerusalem, kay Sedekiyas na hari ng Juda. Ipagbilin mo para sa kanilang mga Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, ganito ang inyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Ako ang gumawa ng lupa, pati ng tao at hayop na nasa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisig, at ibinibigay ko ito sa kaninumang marapating ko. Ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupain ito sa kamay ni Nebukadnezar, ang hari ng Babylonia, na aking lingkod, at ibinigay ko rin sa kanya ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya, sa kanyang anak, at sa kanyang apo, hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. At kung magkagayoy, gagawin siyang alipin ng maraming bansa at ng mga dakilang hari. At mangyayari na alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Nebukadnezar, na hari ng Babylonia, at hindi maglalagay ng kanilang leeg sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babylonia. Parurusahan ko ang bansang iyon sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom, at ng salot, sabi ng Panginoon.
hanggang sa malipol ko sila sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hindi po. So, pagpalain ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ikaw po ang tunay na Diyos at dakila. Wala nang higit sa iyo. Panginoon, kami po'y lumalapit at sa aming pag-aaral ng iyong salita. Gawing totoo mo po ang iyong salita sa puso ng bawat isa. Na sa bawat maririnig namin, mababasa, iyon ay papaunawa mo sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob. Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin, sa puso namin ng pagnanais na sundin kung ano man po ang iyong ituturo sa amin. Naway, hindi po ito maging isang mechanical na pag-aaral, pagbabasa at pagpakikinig sa bawat isa. Ngunit tatratuhin ito ng bawat isa ng may takot na kami po ay humaharap sa iyo, sa iyong trono, na ikaw ang Diyos na banal at sino mang lalapit sa iyo ay dapat ituring kang banal. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa at ang may pandinig ay makakarinig at makaunawa ng iyong salita. Linisin mo po ang aming pag-iisip o aming mga puso kung meron man pong mga worries, meron man pong bumabagabag o nagpapahina o wala ng aming focus sa pakikinig sa iyong salita. Ikaw po ang magpagaling sa bawat isa at ikaw magbigay ng puso na may kahinahunan, katiwasayan, at salamat dahil ikaw ang papagaling sa bawat isa sa spiritual na pagkahina kung meron man pong nararamdaman ang isa sa amin. Salamat Panginoon ng iyong salita ay galing sa iyo. Purihin ka o Diyos, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan po natin verses 1 to 8 muna. Meron po nabanggit dito pangalan ng isang hari at sa pagkakaalam po at para sa kaalaman po ng bawat isa, so ito na po yung ito yung pinakahuli kung iano natin sa chronological, no? Although sa Matthew, si Jeconiah or Jehoiachin po ang ating mababasa, no? Pero actually, kung babasahin po natin sa 2 Kings, pagkatapos po ni Jehoiachin, ay tinalaga po si Zedekias. Si Zedekias po ay kapatid ni Jehoiakim, na tatay po ni Jehoiachin, at kapatid din po ni Zedekias si Jehoahaz. Kung natatandaan niyo po yung dalawang hari na yon, magkakapatid lang po yon, mga anak po yon ni Josias. So po although binalik doon sa generation na yon, kasi nga kapatid nila si Jehoiakim, pero kung titingnan po sa linya sa generation, si Jehoiachin ang huli. Pero binalik inappoint kasi ni Nebuchadnezzar nung nasakop na po ng Babylonia ang Israel, ang Judah, inappoint niya si Zedekias, no? Kumbaga si Zedekias po, tito po ni Jehoiachin. Naintindihan niyo po 'yon? Okay? So, ito po yung nangyari, no? Nang pasimula ng paghahari ni Zedekias na anak ni Josias, hari ng Judah, dumating ang salitang ito kay Jeremiah mula sa Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, gumawa ka para sa iyo ng mga panggapos at mga pamatok at ilagay mo sa iyong batok. Alam niyo po ba, in the Old Testament, kapag po ang Panginoon ay may mensahe sa pamagitan ng propeta, usually gumagamit po sila ng mga parang mga gamit parang demonstration, no? Pang demo nila ba? Okay? So during this time, Jeremiah, God inutusan ng Panginoon si Jeremiah na gumawa ng panggapos at ng pamatok.
So, para po sa kaalaman ng bawat isa, I think na-mention na rin tong pamatok sa sa New Testament, yung yoke na sa English, no? Kung matatandaan niyo po, 'di ba, sa mga kalabing, ay joke lang, kalabaw, 'di ba? Yung parang may kahoy po siya, sa gitna may ganon. Uy, bakit my heart? Sa gitna may ganon. Tapos yung may ano dito sa leeg, yung gaganon no? Then sa kabila, another kalabaw, ano din, may pang ano din sa kanyang leg. Okay? So yan po yung pamatok. Try ko nga po ulit. Na ano sa reaction no? Anyway, so hindi na siya lumabas. Okay, so yun po ang pinagawa sa kanya, panggapos at pamatok. At ilagay mo sa iyong batok. So, ilagay ni Jeremiah no sa kanyang batok. So, may isa pang lalagyan. And then, next po sa instruction is ito, at magpasabi ka sa hari ng Edom. Okay, pakinggan niyo po, may mga bansa na binanggit. Hari ng Edom, hari ng Moab, sa hari ng anak ni Amon, sa hari ng Tiro, at sa hari ng Sidon, sa pamagitan ng kamay ng mga sugo na nagtungo sa Jerusalem kay Zedekias na hari ng Juda. So, kung mapapansin niyo po dito, iba't ibang bansa po ang binanggit. At kung matatandaan niyo po kahapon, may binasa po ako sa inyo, 'di ba, na meron pong mga iba't ibang paghatol ang Panginoon sa iba't ibang bansa. Kung matatandaan niyo po kahapon, nabanggit ko po 'yun eh. Simula po sa chapter 47, 48, 49, 50, 51, 'di ba? Kung matatandaan niyo po, so ito po yung mga bansa na 'yon. Okay? Now, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, kausapin mo tong mga hari na to. Okay? Kasama po si Zedekias na hari ng Juda. Now, ano po yung sasabihin ng Panginoon sa kanila? Verse 4, ipagbilin mo para sa kanilang mga Panginoon. Okay? Take note, ang sinasabi po dito is sabihin mo sa mga hari. Tapos ito yung sasabihin sa mga hari. Ipagbilin mo para sa kanilang mga Panginoon. So, ibig sabihin po dito, it talks about yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba po ng mga hari na yon, no? Na galing po sa ibang bansa. So, ito yung sabihin sa mga Diyos-Diyosan, no? Ipagbilin mo para sa kanilang mga Diyos-Diyosan or Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Napakaganda no yung pagkakasabi, Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kasi may isa lamang Diyos at yon ay ang Diyos ng Israel. Okay? Ganito ang iyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Verse 5, ako ang gumawa ng lupa, pati ng tao at hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sa pamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisig, at ibinibigay ko ito sa kanino mang marapatin ko. So, it's a declaration no, ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at Diyos natin, na isang Diyos at tunay na Diyos, na siyang gumawa ng lupa, pati ng tao at hayop. Okay? So, makita nyo dito yung sovereignty ni God and supremacy ni God, no? At ito yung last na parirala, no, at ibinibigay ko ito sa kanino mang marapatin ko. So, makikita niyo po dito, tunay nga no na siya ang Panginoon ng mga hukbo. Okay? So kaya mapapansin niyo po in the Old Testament, ang paulit-ulit na tema or ang paulit-ulit na description sa ating Panginoon is Panginoon ng mga hukbo. Kasi again, in the Old Testament context, it's about kings, it's about kingdoms, no? And verse 5, ito yung statement ng Panginoon sa mga Panginoon or Diyos-Diyosan ng mga hari na binanggit kanina. So, siya ang gumawa ng lahat. Okay? So, it's a big statement also para sa atin, mga kapatid, no? Again, ang galing lang kasi ngayon pinapakita talaga sa atin yung sovereignty ni God. Okay? So, it's a great reminder para po sa bawat isa sa atin na whatever, kung ano man po yung nangyayari sa buhay natin, no? Always remember, ano na yon, kumbaga ang Panginoon ang nagtalaga nun, ang Panginoon ang siyang nag-orchestrate nun. Pag sinabi nating orchestrate,
siguro naririnig nyo yung word na orchestra, di ba? Yung orchestra is, di ba, iba't ibang instrumento, iba't ibang tono, iba't ibang ano. Pero kapag sila ay nagsabay-sabay, it will create a very good and, di ba, pleasing harmony. Yung tunog, no? Di ba, orchestra? So, ang Panginoon natin, siya din ang nag-orchestrate, no? Siya ang nag-ayos, iba-iba man ang nangyayari sa buhay ng bawat isa, may maganda, may pangit. Ginaganon ko po kasi wala naman pong pangit talaga nangyayari. Sa buhay ng isang Kristiyano, yan man ay pangit sa paningin ng tao, but it is pleasing and good sa mata ng Panginoon kasi yan ang kalooban niya. Lagi niyo po yung tandaan. So lahat na nangyayari sa atin ngayon, may pagsubok man, may problema man, may panghihina man, may kalakasan man, may tagumpay man, may pagkadapa man, ayan, naka-orchestrate yan ng maayos at perfectly sa kamay ng Panginoon. Sabi niya dito, sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisig. Okay? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. So, kung ikaw man ay nanghihina ngayon, ikaw man ay parang nalulugmok ngayon, or kung ikaw man ay may tagumpay na binibigay ang Panginoon sa iyo, always remember, it is in the hands of God. So always trust Him. Kaya nga, di ba, ang kailangan lang natin gawin, magtiwala sa Kanya. Okay? And here, the Lord is making a statement, ibinibigay ko ito sa kanino mang marapatin ko. Okay? So bakit po yan nasabi ng Panginoon? Kasi in verse 5, ngayon ay ibinibigay ko ang lahat. Okay? So ano yon? Ano yung binibigay ng Panginoon? Ngayon ay binibigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nebuchadnezzar. Okay? So, di ba nga, malilipol ng Babylonia na sa panahon na yan, ang hari po ay si Nebuchadnezzar. Malilipol nila, no? Yung napakaraming bansa. Yung nabanggit po kanina, yun, maano yun lahat. Tawag dyan, masasakop yun ni Nebuchadnezzar or ng Babylonia. Pero dito, makikita natin kung sino po ang gumawa noon. Sino po ang may decree, no, na tinatawag. Sino yung nag-decree noon? Sino yung nagtalaga noon? It is God. Sabi niya, ngayon ay binibigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, na aking lingkod, at ibinigay ko rin sa kanya ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Now, let me talk about the phrase na aking lingkod. Baka po maisip natin, again, during this time, si Nebuchadnezzar po ay hindi po mananampalataya ng Panginoon. So, meron po yung account sa Book of Daniel, kung babasahin niyo po doon, Nebuchadnezzar worship different gods. Okay? At isa po doon ay ang Panginoon ng Israelites. Okay? Inaano niya rin, parang worship niya din, pero he is a worshiper of different gods or Diyos-Diyosan. Okay? Pero why God? Bakit ang Panginoon? Tinawag ng Panginoon siya na aking lingkod. Make no mistake, hindi po ito ibig sabihin na mananampalataya si Nebuchadnezzar during this time, pero ibig sabihin lang po nito, pag sinabi ng Panginoon dito na aking lingkod, ibig sabihin niya, ginagamit niya yun para po to serve or mangyari kung ano man po ang kanyang purpose. Sana clear po yun sa atin. Okay? Now, yon, ibinigay niya ang lahat ng lupain sa kamay ni Nebuchadnezzar. And verse 7, lahat ng mga bansa, okay, lahat ng mga bansa, particularly yung mga nabanggit po kanina sa verse, anong version? Verse 2 or verse 3. Ang tanda niyo po yung Edom, Moab, Ammonites, no? Mga, yon, yung Marvellians. Joke lang. Okay? Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya, sa kanyang anak, at sa kanyang apo. So makikita nyo po dito, merong deadline ang kanyang paghahari. Tama? Hanggang ano lang? Sa kanyang apo. Hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. Ano pong ibig sabihin nito? Sige, ito lang short lang po, tanong, para lang maano ko rin po yung inyong kung may nagbasa ba dito or kung ano po yung pagkakaintindi nyo.
may phrase dito hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. Related po to siya sa napag-usapan natin kahapon about po sa Babylonia. So gusto ko lang pong medyo tanungin para lang magkaroon din tayo ng discussion. So para hindi naman ako lang lagi. So ano po to? Anong ibig sabihin? Hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. Sino po makakatanda sa napag-usapan natin kahapon? Ano mangyayari sa Babylonia? Di ba sabi dito, no, lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya, sa kanyang anak, at sa kanyang apo. So there are 3 generations from his generation, sa anak niya, at sa kanyang apo. 3 generations, no? Hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. So ano bang ibig sabihin nito? Ano yung pinapakita ng Panginoon dito? Anyone po? Nabasa niyo po ba yung Jeremiah 27? Kahapon, related siya sa kahapon na ano, na yung binasa natin about sa Babylonia. Ano mangyayari sa Babylonia? Sige, wag po kayong mahiya. Open nyo lang. Discuss tayo. Mag-aral tayo together. Sino pa makakatanda yung kahapon? Hint ko po sa inyo, 70 years. Hint ko po yan sa inyo, 70 years. Nandyan ba si Siren? Si Siren yan, ma'am? Okay. I see. Good. Yan, hint ko po. 70 Ano? taon. Yung kahapon, Sige, 70 Lola. taon siya nagpalipin sa Babylonia. 70 taon sa pagkakalipin ng Babylonia. Ito yung kahapon sa Babylonia. 70 taon siya nagpalipin. Apo. Diba kahapon yun? Apo, yun po yung kahapon. Kumbaga yung Israel, yung Israel is naging alipin ng Babylonia for 70 years. Di ba po? Apo. Tama po yun. Tapos ano po mangyayari pagkatapos ng 70 years? Actually, yun yung sagot Pagkatapos ng 70 years, ano po mangyayari? Nang mapayapa na sila. Okay. Babalik po ang Israel at magiging payapa na, no? So, ibabalik ng Panginoon ang Israel, ang mga nabihag doon sa Israel muli. Tama? So, sa pagkabalik nila, ano pong mangyayari sa Babylonia? Paparusahan. Okay? Tama yun, di ba? Sige, balikan natin yung 25. May verse doon yung sinabi ni Jamie, yung perpetual desolation. Anong verse yun, Jamie? Chapter 25 yun, di ba? Verse 15? Hindi. Teka lang, tanapin po natin. Yung perpetual desolation. Teka lang po 12. Verse 12. Yon. Okay. Ito po yung mangyayari sa Babylonia. At pagkalipas ng Peter Piper pick up. Pagkatapos po ng 70 taon, paparusahan ko ang hari ng Babylonia at ang bansang iyon, ang lupain ng mga Kaldeo, dahil sa kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon, at gagawin ko yung wasak magpakailanman. Di ba po, hindi na sila na-feature sa magpakailanman? Di ba? Bakit po, ano nangyari sa kanila? Nawala na po talaga yung bansang Babylonia. Di ba? Wipe out, no? Wasak, no? Magpakailanman. So, yon, perpetual desolation nangyari. Yun po yung binabanggit dito sa chapter 27, verse 7 ba yun? Hindi, verse 8. Verse 9. Hindi. Verse 9. Verse 7 pala. Hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. Kumbaga, God will punish Babylonia. No? Paparusahan din ng Panginoon ng Babylonia dahil nga sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at sa mga karumal-dumal na mga ginawa nila. Okay?
At kung magkagayoy, gagawin siyang alipin ng maraming bansa at ng mga dakilang hari. So dito natin makita na ano rin ang Babylonia talaga. Sila na rin ulit ang magiging alipin. Okay? So actually, ang sunod po sa Babylonia is Persia. Okay? So yun po yung sunod na magiging great country nung time na ito. So verse 8, at mangyayari na alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Nebukadnezar na hari ng Babylonia at hindi maglalagay sa kanilang leeg sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babylonia. Parurusahan ko ang bansang iyon sa pamagitan ng tabak, ng taggutom at ng salot, sabi ng Panginoon, hanggang sa malipol ko sila sa pamagitan ng kanyang kamay. So ano po yung warning ng Panginoon para sa mga bansa na hindi magsasubmit or hindi magpapasakop sa Babylonia? Okay? Sila po ay paparusahan ng Panginoon. So dito nyo makikita na ang kalooban ng Diyos ay maghari talaga ang Babylonia. At kalooban ng Diyos na mabihag ang Israel, mabihag ang Jerusalem. Nakita niyo po yon? Okay? So, you see, pag tayo po ay nag-uusap about po sa kalooban ng Diyos, huwag po nating isipin na ito ay tungkol sa pagiging mayaman, pagiging magandang pamumuhay, ganito, ganyan. So, one of the will of God is ito, to punish at pahirapan, no? Ang Israel, yun nga, at ano talaga to kumbaga, parusa ng Panginoon para doon sa mga, hindi lang sa Judah, di ba? Hindi lang sa Israel, but yung mga iba't ibang bansa din na nabanggit. Pero kung babasahin pa natin yung ibang chapters ng Jeremiah, makikita po natin doon na nag-promise din ang Panginoon ng pag-restore. Okay? Para doon sa, hindi lang sa Judah, hindi lang sa Israel, but pati din po doon sa mga bansa na nabanggit nung nauna. Okay? So, yun po, no, makita natin dito yung will ni Lord. No, that's the will of God. Okay? Kung kayo hindi kayo magpasakop, and take note of this, kasi bukas po, magcha-chapter 29 tayo ng Jeremiah. Doon nyo po maintindihan yung Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Yun po ang ginagamit ng maraming nag-aalak Kristiyano na ang plano talaga ng Panginoon sa akin, yumaman ako kasi yun ang sabi sa Jeremiah 29:11, to prosper me, ganito, ganyan. Pero ngayon nakikita nyo po yung konteksto ng verse na yon, di ba? Nakikita nyo po, di ba? Ang konteksto po ng verse na yon is ito. Ang will ni Lord is masakop kayo. And sa 29 bukas makikita natin bakit kalooban ng Diyos na magpasakop ang Israel, ang Judah sa Babylonia. Makikita natin yan sa chapter 29. So you see, ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, no? At kung sana napanood nyo po din yung sa dedication, sana naging clear na din po sa inyo yung ano ba yung paghahandog, ano ba yung dedication, di ba? So anyway, that's another topic na insert ko lang sa pag-aaral ng salita. So patuloy tayo sa verse 9. So since nandiyan na po si Ate Sai, pakibasa sa 9 hanggang wait lang. Uh, 9 hanggang 15. Hanggang 15. Ah. Ngunit tungkol sa iyo, huwag kayong makinig sa inyong mga propeta, sa inyong mga manghuhula, sa inyong mga tagapanaginip, sa inyong mga salamangkero, o sa inyong mga manggagaway na nagsasalita sa inyo, na sinasabi, hindi kayo maglilingkod sa hari ng Babylonia. Medyo pausa. Sapagkat kasinungalingan ang kanilang propesiya sa inyo, upang ilayo kayo sa inyong lupain at palalayasin ko kayo at kayo'y malilipol. Ngunit ang bansang maglalagay ng kanyang leeg sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babylonia at maglilingkod sa kanya, ay hahayaan kong manatili sa kanyang sariling lupain at kanilang bubungkalin iyon at maninirahan doon, sabi ng Panginoon. Kay Zedekias na hari ng Juda,
ay nagsasalita ako ng mga ganito ring salita. May ko na lang. Pause ako. Sorry. O na lang magtuloy. Pause. 12. Kay Sidikayas na hari ng Juda ay nagsalita ako ng mga ganito ring salita. Na sinasabi, ipailalim ninyo ang inyong mga leeg sa pumatok ng hari ng Babylonia at inyong paglingkuran siya at ang kanyang sambayanan at kayo'y mabubuhay. Bakit kayo mamamatay? Ikaw at ang iyong bayan sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom at ng salot, gaya ng sinabi ng Panginoon, tungkol sa bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Kaya huwag kayong makinig sa mga salita ng mga propeta na nagsasalita sa inyo na sinasabi, hindi kayong maglilingkod sa hari ng Babylonia, sapagkat kasinungalingan ang propesiya nila sa inyo. Hindi ko sila sinugo, sabi ng Panginoon, kundi sila nagsasalita ng propesiya na may kasinungalingan sa aking pangalan, upang palayasin ko kayo at kayo'y malipol, kayo at ang mga propeta na nagsasalita ng propesiya sa inyo. Pagkatapos ay ano ba? 15 lang. Sige po, pakibasa to, ma'am. Oh, Hindi, okay na po. 15 lang pala. Sorry. Nililito lang kita. Gaya nung mga propeta. Okay, biro lang po 'yan. So anyway, sige, kayo naman. Meron siyang iisang thought itong binasa natin sa anong version? 9 to 15. So sino po yung parang makakapag-summarize ng thought na pinapakita dito po sa verses 9 to 15? Sige, kayo naman po. Isa lang po yung thought niya, di ba? Sige po. Ano po yun? Yun nga, pinapakita rito na sila ay dapat sumunod sa hari ng Babylonia. At yun nga, di ba, sinabi na yung mga propeta na wag silang susunod o maniniwala dahil yun ay puro kasinungalingan na magsasabi na wag kayong susunod sa hari ng Babylonia. Ganun ganun ang ano niya. Apo, no? And okay, yun po, no? So ang commandment ni God is wag daw makinig dun sa mga false prophets kasi hindi naman yun galing sa kanya. Wag maniniwala dun sa sasabihin nila na wag kayong sumunod or wag kayong magpasakop sa Babylonia, no? So thank you, Dad. And ito, dagdag lang itong sa verse 15, yung parang purpose nila. Kung makikita niyo po dito, no? Sabi dito, upang palayasin ko kayo at kayo'y malipol, kayo at ang mga propeta na nagsasalita ng propesiya sa inyo. So, makikita niyo dito, parang bakit sila nagsasabi noon? The purpose is upang palayasin ko kayo at kayo'y malipol. And I think the same wording sa verse ano yun? Teka lang po. Okay, verse 10. Upang ilayo kayo sa inyong lupain at palayasin ko kayo at kayo'y malilipol. No? So, makikita niyo yung parang purpose ng mga false prophets, no? Pero ang tunay na salita ng Panginoon is verse 12, no? At inyong paglingkuran siya at ang kanyang sambayan at kayo'y mabubuhay. So, nung binabasa ko po ito, parang meron siyang similarity doon sa ginagawa ng Panginoon para sa atin at ginagawa ng kalaban ngayon. Okay? So may halin tulad ko lang po siya. So
dito niyo makita na ang salita ng Panginoon, kapag tayo sumusunod talaga sa salita ng Panginoon, kasi ito, it talks about the will of God, di ba? Pag sumusunod po tayo sa salita ng Panginoon at kalooban ng Diyos, it will always give us life, di ba? I mean, hindi ko po ibig sabihin na eternal life kasi meron na po tayo nun eh. Binigay na po yun ng Panginoon sa atin, pinagkaloob na po yun sa atin. Ang ibig ko lang po sabihin is, mapapamuhay natin yung buhay na intended ng Panginoon para sa atin dito. Pero 'di ba, meron pong sinasabi na verse sa John 10 ata, na ang tanging layunin ng kalaban or ni Satanas is manira, pumatay at nakawin, 'di ba? And which is, makita niyo po dito, very similar po yung ginagawa ng mga false prophet dito, 'di ba? Upang kayo ay palayasin, upang kayo ay malipol, upang kayo ay mamatay, no? So, it's very similar na commandment. So, wag kayong maniwala, no, sa mga maling katuruan at mga kasinungalingan ng kalaban. So, it's the same here. Wag kayong maniwala sa mga bulaang propeta, no? So, dito natin makita, and it is always the common reminder of God para po sa bawat isa sa atin. Listen to the word. Di ba? Listen to His word, listen to His will, obey His word, submit to His will, submit to His word. Why? Bakit? Kasi yun yung buhay eh, 'di ba? Yun yung magbibigay ng kabutihan para sa atin. Although merong mga times na parang maisip natin, magpapaalipin ako, na parang sa kanila, no? Papaalipin kami sa Babylonia. Hindi yun maganda, hindi magandang buhay yun. But always take note, kapag yun po ang kalooban ng Diyos, meron siyang purpose and it is good, pleasing, and perfect. 'Di ba? So magandang paalala to actually, no, na nababasa natin yung nangyari dito sa time na ito, na ang sabi talaga ng Panginoon, huwag kayong makinig doon sa mga bulaang propeta kasi it will just lead you to destruction. So the same reminder para po sa bawat isa sa atin. Kaya napaka importante talaga na we always read His word, no, para hindi po tayo malinlang. And sige nga, patuloy muna natin bago ako magano. So, last na lang, 16 to 22. Sige, Oma, at anin mo na po. 16 Ika to naman. 22. 16 to 20. Basahin mo lang. Pause ka na. Jeremiah 27 verse 16. Pagkatapos ay nagsalita ako sa mga pari at sa buong sambayanan ito, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong makinig sa mga salita ng inyong mga propeta na nagsasalita ng propesiya sa inyo, na nagsasabi, narito, ang mga sisidlang ng bahay ng Panginoon ay malapit ng ibalik mula sa Babylonia, sapagkat kasinungalingan ang propesiya nila sa inyo. Huwag kayong makinig sa kanila. Maglingkod kayo sa hari ng Babylonia, at kayo'y mabubuhay. Bakit kailangan mawasak ang lungsod na ito? Kung sila'y mga propeta, at kung ang salita ng Panginoon ay nasa kanila, magsumamo sila ngayon sa Panginoon ng mga hukbo, upang ang mga sidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari ng Juda at sa Jerusalem ay huwag mapapunta sa Babylonia. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa mga haligi, sa tangke ng tubig, tungkol sa mga patungan, at sa iba pang mga kagamitan na naiwan sa lungsod na ito. Ay hindi tinangay ni Nebukadnezar na hari ng Babylonia ang kanyang dalhing bihag mula sa Jerusalem hanggang sa Babylonia, sa Jeconias na anak na Jehoiakim na hari ng Juda, pati ang lahat ng maharlika ng Juda at Jerusalem. Oo, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga kagamitang naiwan sa bahay ng Panginoon, sa bahay ng hari ng Juda at sa Jerusalem. Ang mga iyon ay dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na dalawin ko ang mga iyon,
sabi ng Panginoon. Kung magkagayoy, ibabalik ko ang mga iyon at isasauli ko sa dakong ito. Okay. Thank you po, ma'am. So, ano po yung next part nito? Although parang similar po siya, no? Pero actually, ito na po ay iba na yung audience nito, no? Mga pari na, no? Pagkatapos ay nagsalita ako sa mga pari at sa buong sambayanang ito. Na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong makinig, again, huwag kayong makinig sa mga salita ng mga propeta. So ano naman po ito? Ano naman yung specific naman na sinasabi dito? Yun po yung mga, may nabanggit dito, no? Narito ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon. Malapit nang ibalik mula sa Babylonia. Sapagkat kasinungalingan ang propesiya nila sa inyo. So ang sinasabi naman po during this time is that malapit or sandali lang or sa sandaling panahon, babalik na po ang Israel or Judah mula po sa pagkakabihag sa Babylonia. Pero 'di ba, nauna na po na nasabi na 70 years. 'Di ba? Narinig niyo po 'yon. Nauna na po nasabi na 70 years. So, ito rin isang malaking reminder din sa atin na hindi po nagbabago ang kalooban ng Diyos, no? Kapag sinabi niya 70 years, it is 70 years. So kapag may nagsabi sa inyo, uy, malapit na, babalik na, we must be careful, no? We must be careful sa pakikinig doon sa iba. Naintindihan niyo po? Kasi, di ba, it's possible na, malapit na, sige, sige. Pero the first instruction was 70 years. Di ba? Yun yung unang sinabi, 70 years. Pero dito, biglang may nagsasabi na malapit na ibabalik na ng Panginoon. So, you see, kaya nga po talaga, no, ang pakikinig talaga sa salita ng Panginoon, napaka-importante po talaga yan sa atin para hindi po tayo malinlang. Okay? So, sabi dito, sapagkat kasinungalingan ang propesiya nila sa inyo. Huwag kayong makinig sa kanila. Pagkos maglingkod kayo sa hari ng Babylonia at kayo'y mabubuhay. Ulit, no? Paulit-ulit sinasabi dito, maglingkod kayo sa Babylonia at kayo'y mabubuhay. So, kasi nga, kung hindi po nila gagawin yun, ano mangyayari sa kanila? Sila'y mawawasan. No? Verse 18, kung sila'y mga propeta, ito maganda yung sinabi dito, no? Kung sila'y mga propeta, sabi daw, kung sila nga'y tunay na mga propeta, ang salita ng Panginoon ay nasa kanila. Ngayon, kung ang salita ng Panginoon nasa kanila, magsumamo sila ngayon sa Panginoon. Ano po ibig sabihin ng magsumamo? Huwag sumama kay mama mo? Ano po yung pagsumamo? Sumamo pa. Ano, Dad? Ano, Ma'am? Makaawa. Makaawa, no? Parang request, no? Deep request, no? Magsumama sila ngayon sa Panginoon ng mga hukbo upang ang mga sisidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari ng Juda at sa Jerusalem ay huwag mapapunta sa Babylonia. So ano pong sinasabi dito sa verse 18? Magsumamo, no? So, pinapakita po dito na kung sila talaga ay mga propeta ng Diyos, ang sasabihin talaga nila, ang request nila kay Lord, wag na po papuntahin doon sa Babylonia, no? Pero pagpapakita ba noon na sumasalungat sila sa kalooban ng Diyos? Well, hindi, no? Pinapakita lang po dito na ang tunay talaga na propeta ng Panginoon, mga propeta ng Panginoon, they show concern and concern sa mga tao, no? Kung makikita po natin sa background po ng Jeremiah is ano talaga, no? Ano tawag diyan? Iyak ng iyak, no? Parang siya yung tinaguriang nakalimutan ko po yung ano sa kanya eh. Pero lagi po siyang nagluluksa para sa kanyang bayan, no? Kasi mahal niya ang Israel, mahal niya ang mga Hudyo. Kaya lang mas mahal niya ang Panginoon. So sumusunod siya kung ano man ang sinasabi ng Panginoon. Okay?
So, dito natin makikita na ang isa sa patanda na tunay ngang propeta yan ng Panginoon is yung love nila for the people. Pero itong mga bulaang propeta, wala silang pakialam, kaya nga sila nagsisinungaling di ba? Para po sa ikakasira ng mga tao. Okay? So yun po ang pinapakita dito. Hindi po sila sumasalungat, no? But parang alam niyo yun, parang okay, alam mo kasi ang mangyayari. Alam mo kasi ang mangyayari. So parang sila, dahil alam nila, they make request to the Lord na, Lord, sana hindi na lang. Pero again, it is the will of God ang masusunod. Okay? So, clear po ba yung binasa natin sa verse 18? Or may dagdag po kayo? Wala po? Patuloy tayo. 19. Sige. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo tungkol sa mga haligi, sa tangke ng tubig, tungkol sa mga patungan at sa iba pang mga kagamitan na naiwan sa lungsod nito. Ano pong binabanggit dito? Mga haligi, tangke ng tubig, tungkol sa mga patungan. So ito po ay yung mga ginagamit po doon sa sa templo. Okay? So may mga naiwan po, no? So it talks about the temple. So makikita nyo dito kung may imagine nyo, nasira na po pala ang templo. Although may mga ruins, may mga naiwan. Okay? Now in verse 20, sige dad, may sasabihin ka dad? Okay, verse 20, na hindi tinangay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia ng kanyang dalhin bihag mula sa Jerusalem hanggang sa Babylonia si Jeconias na anak ni Jehoiakim na hari ng Juda pati ang lahat ng maharlika ng Juda at Jerusalem. So yung binabanggit po dito sa verse 20, kasi po nagpunta po talaga si Nebuchadnezzar at ang Babylonia doon sa Juda. At si Nebuchadnezzar mismo ang humarap kala Jeconias. At siya po yung parang bumihag sa kala Jeconias, pati yung mga maharlika ng Juda at Jerusalem. Pero, nung time po na yon hindi po natangay lahat. May naiwan. Okay? Pero anong gagawin doon sa mga naiwan? Oo, ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo ng Diyos ng Israel tungkol sa mga kagamitang naiwan sa bahay ng Panginoon, sa bahay ng hari ng Juda at sa Jerusalem. Ano po yung sabi niya? Verse 22, ang mga iyon ay dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na dalawin ko ang mga iyon. By the way, just to check your understanding, kung natatandaan nyo po, na-explain ko na po itong dalawin. Araw na dalawin ko may. Ano po ibig sabihin nito? Review lang po. Ano po ibig sabihin niyan? Araw na dalawin ko ang mga iyon? Or araw na dalawin ko sila? Tatandaan nyo po ba na ibig sabihin nito? Ano po tinutukoy dito? Ano yung araw ng pagdalaw? Ano po yun? Araw ng pagdalaw ay Paghuhukom. paghuhukom. Actually, kabaliktaran dad. Hindi paghuhukom. Okay, so actually yung araw na dalawin ko, it talks about God's salvation. God's deliverance, yung pagliligtas, yung pagbabalik ng Panginoon. Yung promise ni Lord, di ba? Sabi ng Panginoon, okay, magiging bihag kayo, pero after 70 years, ibabalik ko kayo. Okay? Natatandaan niyo po yun. Yun po yung binabanggit dito. So, ibig sabihin, yung mga naiwan, dadalhin nyo sa Babylonia, hanggang kailan po? Hanggang sa araw na dalawin ko ang mga yun. Ibig sabihin, after 70 years, hanggang dumating ang araw na ako, titipunin ko, ano yung words niya? Titipunin ko, ibabalik ko ang aking mga pinili sa Israel, sa Jerusalem, sabi ng Panginoon. Okay? Kung magkagayoy, ibabalik ko ang mga iyon at isasauli ko sa dakong. Actually, ito na yung sagot eh. Ibabalik ko ang mga iyon at isasauli ko sa dakong ito. So,
ibig sabihin dito po sa verse 22, sa ending ng 27, di ba makita niyo po, no? From verses 1 to 26, tungkol po yon sa pagkabihag nila sa Babylonia. Magpabihag kayo, magpasakop kayo. But verse 22 ends with the promise of restoration. Ibabalik ko ang mga iyon at isasauli ko sa dakong ito. That's the grace of God. Di ba? Okay? Pero again, God has a purpose. Bakit inalaw niya? One of the purposes para po parusahan ang Israel sa kanila pong mga paglilingkod sa Diyos-Diyosan. But then, there again, the grace and the mercy of God, the promise of restoration. Okay? So ano po yun para sa atin? Mga kapatid, God will discipline us. Tayo, again, wala na po ang parusa sa atin. Hindi na po tayo paparusahan ng Panginoon. Hindi na po tayo kinapopuotan ng Panginoon. Hindi na po tayo kinakagalitan ng Panginoon whenever we commit sin. Okay? Bakit? Kasi wala na nga, 'di ba? Malinis na record natin, 'di ba? We were justified. Justified po ibig sabihin nun kung sa legal terms pa, ano na, kumbaga you are right with kung sino man yung nakaaway mo. And kailan tayo na justify? Kailan tayo naaring ganap? Nung si Jesucristo po ay nabuhay muli, 'di ba? Yun po yung ano, 'di ba? Kung matatandaan niyo po sa mga previous Bible studies natin, that's the time that we were declared justified. Nung tayo po ay, anong si Kristo po ay nabuhay muli. So tayo po, we are right with God. So hindi na po tayo kinapupuutan ng Panginoon at kinagagalitan. Pero tayo po ay dinidisiplina kasi tayo po ay mga anak ng Ama. Naintindihan niyo po yun? So, wala lang na gusto ko lang po i-remind sa bawat isa, no? Mga kapatid, yes, meron man tayong mga kasalanan na nagawa, ginagawa, at gagawin. Pero lagi mong tandaan, you are forgiven. Pero lagi mo rin tandaan na iba na ang puso natin sa kasalanan. Kinakamuhi na natin ang kasalanan. Yes, nakakagawa tayo, pero nandun na yung pagkamuhi natin sa kasalanan. Nandun na, iba na yung trato natin. No? And that will lead us to repentance. Yun ang magre-resulta din sa pagtalikod dun sa kasalanan. Pero God will discipline. No? Merong karampatang disiplina ang Panginoon para sa atin. So para naman sa atin na mga okay, mga walang ginagawang kasalanan, I mean, let me use that term, tayo na okay, ang tanging gagawin lang natin is to show mercy. No? Patawarin din natin yung kapatid kung siya may nagkasala. 'Di ba? Sabi nga 'di ba sa last Sunday, kung may nakita tayong brother na nagkasala, well, yes, correct natin siya, kausapin natin siya, pero ano yun para sa atin? Are we going to judge magagalit ba tayo? No, wag galit ang ating ipakita. But anong dapat ipakita natin sa kapatid na nagkakasala? Awa, pag-ibig at awa. Yes, didisiplinahin, gagamitin tayo ng Panginoon to discipline, but yung disiplina na yun ay hindi dahil galit tayo, but dahil mahal natin yung kapatid natin. Okay? Inaintindihan niyo po yun? Bakit po dapat awa at pagpapatawad din ang ibibigay natin sa kapatid na nagkasala? Kasi tayo rin po, binigyan tayo ng kapatawaran, binigyan tayo ng awa, binigyan tayo ng pag-ibig. So, ganun lang po ang gagawin natin. Yes, it's a very challenging thing, no? Kapag ganun po, nandun tayo sa ano. Pero again, it is the word of God. Di ba sabi nga, kung kayo ay magsalita at kumilos na gaya ng tao na huhukuman ayon sa kautusan ng kalayaan. Tandaan niyo po yan, kautusan ng kalayaan, ibig sabihin nagbibigay ng awa dahil tayo ay kinaawaan ng Diyos. So, same here, ang Panginoon dito, no? Grabe si Lord. Pinarusahan niya, pero there is restoration. The promise and the hope of restoration. So, magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa pag-attend sa ating Bible study. So, bukas po,
magpapatuloy tayo sa chapter 29. Jump tayo. Na-send ko na po yun sa GC. I-review nyo na lang po, no? Jeremiah 29 verses 1 to 32. Yun po ang basahin nyo. Jeremiah 29. Sige, Dad. Baka may madagdag. Nag-repent si Nebuchadnezzar. Ano, Dad? Nag-repent si Nebuchadnezzar. May verse po na nagsabi na na-realize niya talaga na ang Panginoon ang tunay na Diyos. And may mga nagsabi-sabi na parang nagrepent talaga siya. Kumbaga nagano siya. Ako naman, nung pagkabasa ko noon, parang yun din ang naano ko na siya'y nagrepent din talaga. Oo. So, praying, hoping na siya nagrepent talaga sa Panginoon. Nasa ano yun Daniel chapter 3 verses 33 to 37. Tama, Jamie? Daniel chapter 3 verses 33 to 37 or 32 to 37. Basahin niyo po yun. Daniel chapter 3 verses 32, 33 to 37. So, pero bukas Jeremiah 29 po tayo. So, basahin po natin yung Jeremiah 29. So, may dadagdag po ba tayo? Or okay na po tayo? Okay na po tayo. Sige, let us close this. Ako na lang po muna. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Pinakita mo na ikaw talaga ang may hawak ng lahat. Ikaw ang soberanya sa lahat. Na Lord, kung ano man ang nangyayari, ay ito po'y isinasagawa mo ayon po sa iyong kapangyarihan, ayon po sa iyong soberanya. At lahat ng ito ay perpektong na nakaayos sa kanyang lugar, sa kanyang panahon, sa kanyang pangyayari. At maraming salamat dahil patunay lamang ito na ikaw lang ang aming mapagkakatiwalaan. Panginoon, maraming salamat sa aming pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa na pinahintulutan mong mangyari upang itama, upang disiplinahin, upang palakasin, upang pagtibayin, upang palaguin ang bawat isa. And that is your work sa buhay ng bawat isa sa pamagitan ng banal na Espiritu na kami pinapabanal mo patuloy, Lord, sa pamagitan ng mga circumstances na pinagdadaanan namin ngayon. Maraming salamat, Panginoon, na sa pagpapaalala na ikaw lang aming pakikinggan, hindi ang mga bulaan, hindi ang aming sarili, hindi ang mundo, hindi ang trend ng mundo. And I pray for each one, O God, na they will continue to seek you sa pamagitan ng iyong salita na puno ng pagnanais, ang kanilang puso ay kanilang ihilig at ikiling sa iyong salita sa paghahanap at pagsasaliksik ng iyong kalooban. Maraming salamat dahil iyong lahat ng iyon ay iyong ipapahayag. Dakila ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa lahat. Good night, good evening, God bless. See you bukas. Bye-bye. Thank you.